Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-uusapan po natin itong si Atty. Libayan at ang kanyang walang kapagod-pagod o walang kasawa-sawang taob issue. Pero bago po natin simulan po itong topic na to, magsha-shoutout lang po rito kay Sir Densible TV. Lodi, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pag-promote po ng aking channel din sa channel po ninyo. So maraming salamat po. So, tuloy po natin dito. Ang topic po natin ngayon dito, yung sinasabi ni Atty. Libayan na yung salitang tsorba. Yung pagkakaparehas daw nito doon sa ginawa ni Rapi Tulfo. Ngayon, doon, wala tayong violent reaction or sinasang-ayunan naman natin siya dito sa topic na to. Pero mas maganda kung siya magpapaliwanag para medyo may connect kagad natin eh. Pero bago natin simulan yung channel na to, gaya po lagi ko sinasabi sa inyo, maglalambing po ako sa inyo. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman po yung subscribe button. At the same time, pakipindot na rin po yung like. Wala naman pong bayad yan. Total, maki-Christmas naman. Pamask nyo lang po sa akin yan. Maglalambing na lang na po ako sa inyo. So, pisa na po natin. Ano ba tong panibagong, siguro parang gagawin niya ebidensya to or dito niya kinuha yung magiging depensa niya dun sa issue ng taob ni Sir Rapi Tulfo. So, panoorin po natin to. Let's watch it. Tingnan nyo kung paano ginamit yung tsorba dito. Okay. Meron na daw bang sikat na tsorba si Sir Jack? Sino? Ayaw mong sabihin? So doon, ang tanong nung nag-interview, babae yun sino daw ba yung sikat na personality na natsorba niya na? So, ibig sabihin literal ang magiging natin to. Kasi yung topic nila rito is about, siguro, hindi ko to napanood pa, pero kung titingnan nyo, kasi parang kung babae ang mag-interview, parang hindi naman siguro i-open niya. Siya yung mag-open ng ganun tanong kung ibig sabihin nun. Pero may laman naman yung tanong na yun. So, ibig sabihin is about sex. Ang tinatanong doon nung nag-interview yung babae. So, doon wala naman tayong magiging violent reaction doon. Ayaw sagutin. Okay lang. Iinom ka na to. Kakagulim ko na. Yan, pwede rin bad joke kasi mga kabatas natin, pwede rin bad joke. Pwede rin bad joke yan. Yan, totoo naman. Sang-ayon ako dito kay Atty. Libayan. Bad joke yung ginawa nito ni Sir Jack. Etong si Sir Jack, alam ko social media personality rin to napapanood ko siya pero hindi ko siya masyadong pinafollow. Hindi ko siya pinafollow, napapanood ko siya paminsan-minsan pero hindi ko kasi gusto yung content niya. So, minsan nakikita ko, minsan pinapanood ko pag medyo sa tingin ko medyo interesting pero hindi ako nakapollow sa kanya. At naman pwedeng bad joke O, tuloy natin. Okay. Meron na daw bang sikat na tsorba si Sir Jack? Sino? Ayaw mong sabihin? Pag ayaw sagutin, okay lang. Iinom ka na to. Kakagulim ko na. Sino yun? Ano? Ano please you girl? Roxy? Roxy. Sino yan? Kasi wala, puro lang puro kaibigan kong magaganda pero hindi sila mo magaganda sa FEU. Mga FEU kasi magaganda. FEU, hala. Sabi ni Kayo, correct, kahit nga cute si Nico David, bad joke pa rin. Ano yung bad joke dyan? Si Nico David o yung cute siya? Joke lang. Bad joke yun. Tuloy natin. Anong pangalan nun? Tsorba mo yun? Roxy. Rapsy? Rapsy ng R-Breezy daw. Dati sa R-Breezy na yun Dating R-Breezy. Tsorba mo lang. Ano ko sa forma na sabi? Ayaw ko na kukuhakan yan. Okay. Sige, nabanggit naman niya yung pangalan. Okay, sige. Okay, first tsorba ni First Jack. Kailan? Sino? Saan? Okay. Ako Tsorba. Tinignan natin, iba. Dito natin sisimulan itong yung pagbibigay ng medyo magandang punto ni Atty. Libayan dito. Dito medyo sasang-ayon ako sa kanya rito.
Sang-ayon ako sa mga sasabihin niya dito. Pero mamaya meron tayong napansin na hindi napansin yata ni Atty. Libayan. So panoorin po muna natin to. Ang meaning ng mga tao sa tsorba, di ba? Kasi depende kung paano mo gamitin yun eh. Ngayon, Siya nagsabi, depende yung kung paano mo gagamitin yung salita. So doon, parehas din naman yung kay Rapi Tulfo. Sa sinabi ni Rapi Tulfo, depende rin yun kung paano mo gagamitin yung salita. Nanggaling ka Atty. Libayan. Yung pagsabi ng tsorba is depende kung paano mo gagamitin yung salita. batas natin, itong si Rapi Tulfo, ano ang meaning niya sa taob? Di ba? Simple. Napapitik siya ng bibig. Gumanon pa. So, ano daw yung meaning ni Rapi Tulfo sa taob? Simple lang daw. Simple. Dito mga kabatas natin, kung paano nila ginamit yan. Okay? Yung tsorba na yan. Alam naman natin kung ano yung ibig sabihin. Pwede mo bang ipilit dyan na yung ginamit niya yan ay nagjo-joke lang siya. Kasi ang tsorba, di ba, pwedeng joke. Pwedeng wala. Correct. Yung tsorbang ginamit dyan, pwedeng joke lang to. Joke lang din yung ginawa ni Sir Jack. Totoo naman yun. Wala po tayong paglalabanan dyan. Totoo. Bad joke yung ginawa nito ni Sir Jack. Katulad din nung nangyari doon kay Rapi Tulfo, bad joke din po yun. Totoo yun. Huwag tayo maglokohan po doon. Parehas pong bad joke yung nangyari. Wala tayong pagtatalunan doon. Wala ka lang masabi kaya tsorba. Pwedeng nagpapatawa ka lang kaya tsorba. Pero mga kabatas natin, may debate ba dito? May debate bang mangyayari dito? Wala tayong debate mangyayari dyan, attorney. Sumasang-ayon po ako sa iyo. Parehas po tayo ng nasa isip. Bad joke po yung ginawa nito ni Sir Jack. Yung kay Rapi Tulfo, bad joke din po yun. Parehas lang po. Wala po tayong pagtatalunan doon. Kung ano ang ibig sabihin ng tsorba. Na tsorba niya daw, ito si siya yung nag-post eh. No, ito si Rapsi ba? Rapsi, yan, pumunta siya doon, nag-post siya. Meron din siyang dito. Dito, i-assume natin, yung ibig sabihin kasi ng tsorbang binabanggit dito na Atty. Libayan, ay may nangyari sa kanilang dalawa. Between ito ni Jack at nung model ng RBC, yung sinasabi, di ko pangalan na, nakalimutan ko. Kung ano ang ibig sabihin ng tsorba. Di ba pwedeng joke? Pwedeng wala ka lang masabi kaya tsorba. Pwedeng nagpapatawa ka lang kaya tsorba. Pero pero madalas natin naririnig yung tsorba na yan. Dito. Sa di ba? Sa mga, sabi natin, yung mga nasa LGBTQRSTWYZ. Sila yung madalas gumagamit niya. Pero yung iba naman, ina-adapt na rin yung salitang yan eh. Na ang sinasabi nga na pag na-tsorba daw eh, nangyari nga daw. So dito, sabihin ko na sa inyo, ano yung pinagkaiba nung sinasabi ni Atty. Libayan na, wala tayong pagdedebatehan doon na bad joke yun. Pero, ang pagkakaiba nung nangyari kay Rapi Tulfo doon sa bad joke niya at sa bad joke nitong kay Sir Jack, dito, kay Sir Jack, base sa libel case or sa libel na pwede mong ikaso, dapat is identifiable. May tinutukoy ka. Specific. Kay Rapi Tulfo, wala pong binanggit na pangalan si Rapi Tulfo. Ang sabi niya lang, nakikita ko, meron na namang iiyak dito. Yung galit na galit, baka balang araw tumaob na lang dahil sa sama na loob. Baka sumabog yung puso. Willing naman siya magpadala ng bulaglak. Wala siyang binanggit na pangalan. Dito kay Sir Jack, meron siyang binanggit na pangalan. Specific ba yun? Identifiable? Sa tingin ko, ewan ko depende sa korte po yan, pero sa tingin ko, opinion ko po, identifiable siya, specific. Bakit? Binanggit yung pangalan? Walang apelyido.
Pero sinabi niya ng RBC. Alam ko ano yun, parang grupo ng mga nagsisexy ang babae na model to. So, siyempre, kung doon binanggit mo yung pangalan ng grupo or organization na yon at may pangalan, kahit walang apelyido, kahit code name niya lang, sa tingin ko identifiable siya. So, pasok siya doon sa kasong cyber libel. Yung kay Rapi Tulfo, wala po siyang binanggit na pangalan. Inassume lang ni Atty. Libayan dahil sinabihan siya o inform siya ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan, mga ka-vlogger niya, mga kasombi niya, na siya raw yung tinutukoy ni Rapi Tulfo. Kaya siya, tapos sinabi niya, death wish daw. Tapos sa mga content niya, nababago na hanggang sa sinabi niya, may threat na yan, tinitreat niya buhay ko, mag-hire siya ng gunman, mag-hire siya ng, ang ibig sabihin ng taob, patay, may baril, bomba, kung ano-ano na. Kung ano na yung mga sinabi niya. Hanggang sa, siyempre, naramdaman ni Rapi Tulfo na, teka lang, paninira na yung ginagawa nitong abogado na to, magpapail na ako ng kaso sa korte, which is yung tama. Same thing na ginawa dito sa itong member ng RBC daw, is nagfile siya ng kaso. Yun po yung due process, yung tamang proseso. Mag-file ka ng kaso. Huwag kang iyak ng iyak sa social media. Oo, umiyak sa social media itong nag-file ng kaso. Umiyak siya kasi nga nasaktan siya. Pero si Atty. Libayan, iyak siya ng iyak na hindi naman dapat siyang umiyak kasi wala naman binanggit si Rapi Tulfo. Hindi siya napahiya kasi wala naman binanggit na pangalan. Eto, napahiya to. Di ba? Mantakay mo sabihin may nangyari sa kanila. Babae to. Siyempre, medyo malaki yung magiging laban nito. Papasok din to sa, bukod dun sa cyber libel, pwede pumasok sa yung sa BAUSI. Sa violence against women. Di ba? Papasok to sigurado. So, malamang to shoot sa banga to si Sir Jack. So, yun. Yung kay Sir Rapi Tulfo, walang binanggit na pangalan. Yun yung pinakamalaking pagkakamali ni Atty. Libayan na inassume niya siya yun. At kinontent niya, pati ng mga alaga niyang vlogger na sinasabi, tinret daw ni Rapi Tulfo itong si Atty. Libayan. Yun dito kay Sir Jack, siya mismo nanggaling sa bibig niya. Oo, bad joke, sabi natin bad joke. Pwedeng sabihin ni Sir Jack dito, biro lang naman po yun eh. Pero binanggit mo yung pangalan. Identifiable ng RBC, sinabi mo. Kung siya lang naman yung may pangalang ang ganon, tapos member siya ng RBC, binanggit mo, nasira yung reputasyon niya. Susut sa bangato sa tingin ko. Pero siyempre, dahil nag-file sa ng kaso, nasa korte na yan kung bibigyan ng probable cause at bibigyan ng conviction tong si Sir Jack. Yun yung pagkakapareho at yung pagkakaiba nung nangyari dito. Meron siyang, tinignan ko kanina kasi, ito, tignan. Seryoso ba? Iba pala ang mahal. Okay. Meron na daw bang sikat na na-chorba si Sir Jack? Ulitin ko Sino? Ayaw mong sabihin? Pag ayaw sagutin, okay lang. Iinom ka. Okay, mga kabatas natin. Nakita ko dito sa comment section, semantics lang daw. Okay. Ito kasi, mga kabatas natin, ito yung sasabihin ko sa inyo, ha? Taob! Sabog sa puso! Padala flowers! May pagtatalunan pa ba tayo doon? Wala na dapat. Unless nagda-damage control sila. Meron dun yun, medyo sasalungat tayo kay Atty. Libayan. Meron tayong dapat pagtalunan dun. Unang-una, sino ba nagbigay ng kahulugan? Nung sinasabi mong taob, sasabog ang puso. Sino ba nagbigay ng kahulugan? Sabi mo, di ba? Ang dapat magpaliwanag kung anong ibig sabihin niyan, yung nagsabi.
at kung ano yung, kumbaga parang, yun, kung ano yung ibig sabihin niya doon. Siya dapat ang magpaliwanag. Pero inassume mo na ang ibig sabihin ng taob is mamatay. Sumabog ang puso, binaril or bomba. So, ikaw po nagpaliwanag ng Atty. Libayan. Di po ba? Ngayon, kailan nyo ba nakuha yung ibig sabihin ng taob, baril? Kinuha nyo po ninyo yung ibig sabihin nung galing kay Rapi Tulfo 9 months ago pa. Doon nyo po nahukay, doon nyo po nakalkal yung ibig sabihin daw ng taob is baril. Pero ang words na ginamit doon nung 9 months ago is titinggain kita or tataobin kita. At ang konsepto po noon, nung sinabi ni Rapi Tulfo yun, meron siyang complainant doon na yun yung pagkakaintindi ni Rapi Tulfo. Kasi sabi sa kanya nung complainant, is gigripuhan kita. So, binigyan lang ni Rapi Tulfo ng ibang terminology yung gustong masaktan. Gigripuhan kita, ibig sabihin sasaksakin, titinggain kita, babariling kita, tataobin kita. Pero yung nangyari no October 3 na sinasabi nga ni Rapi Tulfo, gustong-gusto niya, nakita niya yung gigil na gigil. May magagalit na naman daw na baka balang araw tumaob na lang dahil sa sama ng loob, sumabog yung puso. Wala naman sinabing balang araw tataobin kita. Kung tataobin kita, pwede natin sabihin, oo, yun may threat. Pero ang pinaka-keyword doon, may binanggit bang pangalan si Rapi Tulfo? Doon pa lang medyo alanganin na Di natin alam kung paano bibigyan ng bigat yon ng judge. Pero dahil nga ang nagbigay ng meaning ng taob nanggaling kay Atty. Libayan, paano mo sasabihin dapat ang magpaliwanag? Yung nagsabi ng salitang yon. Di po ba? Ngayon, mga kabatas natin, kaya rin itong live stream natin ngayong gabi, mga kabatas natin, halos magkakasama itong lahat ng ito. Kasi nga, it will revolve around the cases. Cases ha, multiple cases mga kabatas natin na final ni Rapi Tulfo sa akin. And his friends. Rapi Tulfo and friends. Multiple cyber libel po yung ipinail. Kasi marami pong tao ditong inakusahan nito. Unang-una, ang Rapi Tulfo in action is foundation po. Hindi po lang si Rapi Tulfo ang may-ari niyan. Kasi doon nila kinuha yung content sa Rapi Tulfo in action. So, bukod kay Senator Rapi Tulfo, andyan din po si Atty. Garrett. Andyan din po yung RTIA, yung foundation po mismo. Tandaan po ninyo, hindi lang po isa may-ari ng Rapi Tulfo in action. Oo, pangalan po yung ginamit doon ni Rapi Tulfo, pero foundation po siya. May mga may iba po pong diyan, mga kasi corporate po yan, ibig sabihin may iba-ibang pangalan po yan. So buong RTIA yung pwedeng mag-file ng kaso, kaya nga naging multiple. Tapos may ibang abogado pa nag-file, tapos may private person pa na nag-file diyan. So kaya naging multiple, kaya nga medyo magiging masaya yung magiging Pasko nitong mga to dahil maradagdagan yung mga iisipin nila, especially yung mga small vloggers. Ang sarap ng magiging Pasko nila at pagpasok ng bagong taon. Kasi kung hindi dumating ngayon, yung dumating na yung subpoena, yung love letter, pero wala pa yung complaint affidavit. So wala pa silang, kumbaga hindi sila makaisip ng magandang ididepensa nila kasi nga wala pa yung complaint affidavit. Subpoena pa lang po yung dumating. So hindi pa nila mapagandaan kung ano yung depensa nila rito. Kaya ginagawa nga rin kung mapapansin ninyo, di ba? Dito sila nag-iingay sa social media na sinasabi nila na bakit daw kakason yung small vlogger, bakit mga small vlogger lang, pero sinampahan ng kaso si Atty. Libayan. Tapos, yun nga, kung ano na sinasabi tungkol sa taob, panay yung paliwanag doon nila sa, sa netizen, sa social media, pero pansinin nyo si Rapi Tulfo, wala pong nilalabas na statement. Ang nagde-depend lang sa kanya, mga vloggers. So, dapat, ganito yung gawin ni Atty. Libayan din. Shut up lang din siya, at yung mga vlogger lang dapat ang nagdi-discuss or nagtatanggol dito sa social media. Yun yung parang
Sinasabi nga niya parang show na nga daw itong yung nangyayari sa issue ng Taob eh. Pero sino ba mas nakikinabang dun sa palabas na sinasabi ni Atty. Libayan? Di po ba? Ngayon, balik po tayo dun sa issue ng ng Taob dito eh. Na sino ba dapat ang magbigay ng kahulugan ng ng salitang Taob? Tulad po dito, parang lumalabas dito kasi itong nagreklamo yung member ng RBC, siya yung subject matter. Identifiable, siya yung tinutukoy ni Sir Jack. Yung kay Rapi Tulfo, walang binanggit na pangalan kung sino. Yun yung pagkakaiba ng dalawa. Walang binanggit si Rapi Tulfo, dito binanggit siya, identifiable, siya yung tinutukoy ni Sir Jack. Okay? Kasi nga, sinabi ni Nico David, kapag nag-file ka daw ng kaso, panalo ka na. Doon, I beg to disagree po. Hindi ibig sabihin nag-file ka ng kaso, is panalo ka na. Ang pinakaano mo lang doon, nag-file ka ng kaso, binigyan mo ng stress lang yung kabila. Kasi nga, pinela mo ng kaso, so siyempre, andyan yung attend ng hearing, tapos andyan yung mga what if nyo. What if mabigyan na to ng probable cause? What if makakulong ako, matalo ako sa kaso? Yun yung makukuha mong sigurado. Pero yung kulong hindi pa. Kasi nga pag di-decisionan pa yan, may mga hearing pa yan. Medyo matagal-tagal pang usapin yan. Depende yan kung gaano kagaling yung makukuha mong legal counsel. Yung ba yung naging expert dahil nakasuhan ka? So, natalo ka sa kaso mo kasi na-filean ka. Di ba? O, panoorin nyo ito. Sino yun? Ano? Tignan nyo sa comment section, nakalagay daw, yap, not sure ba ka daw ni ID? Roxy? Kalma lang, idol. May comments din sa babae. O, diba dito identifiable? Sinabi si Rapsi doon ng RBC. Diba? Doon binanggit yung pangalan niya. Hindi kwentong sinabi lang sa kanya, uy, ikaw yata yung tinutukoy ni Jack na na-chorba niya. Dito identifiable. Kahit sabi mong bad joke to. Oo, bad joke yung kay Rapi Tulfo pero walang binanggit na pangalan. Eto, binanggit yung pangalan niya. Inassume ba niya na siya yung sinasabi, yung pinatutungkulan ni Jack dito? Hindi. Kasi siya lang naman yung member ng RBC na Rapsi ba yung pangalan? Siya lang naman yung member eh. So, identifiable siya yun. Kaya wala tayong pagtatalunan dito kung sino, kung ano ba yung kung asumera lang ba ito o hindi. Kung bad joke ba ito o hindi. Doon, pumasok siya sa cyber libel kasi nga identifiable siya. Tignan nyo yun. Ang ina! Nakakadiri! Shit! Ako lang din naman ng konti, mga kabatas natin. No? Ako lang ng konti. Sa tingin ko medyo OA naman yung reaction na ganyan. Especially if you are a celebrity. Ako hindi eh. Hindi OA. Bakit? Unang-una po babae yan. Big deal po sa kanila yung sinasabing na-chorba siya. Hindi sa discrimination po hindi sa discrimination na may kung kumbaga parang kung ano man meron si Jack. Siyempre, babae po siya. Yung dignity niya, oo, nagpapasexy siya pero hindi naman siguro ganun kababa yung tingin niya sa profession niya para sabihin na-chorba siya. Di ba? Pangalawa, hindi niya ina-assume na siya yung sinasabihan doon ni Jack. Identifiable po siya. Siya yung tinutukoy ni Jack. Kasi binanggit yung pangalan niya. Yung kay Atty. Libayan, hindi binanggit yung pangalan niya doon sa statement ni Rapi Tulfo. Kasi parang sikat daw siya, di ba?
alam naman natin pag ikaw ay isang sexy actress, tapos kung nagpapasexy ka, no? It's within your domain na magkaroon ng mga taong nagpapantasya sa'yo. Pero hindi ko sinasabi na maganda pa rin yung sinasabi ni Sir Jack kasi nagsisinungaling siya. Mukhang, ewan ko kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo, mga kabatas natin, pero syempre, kung delusional man si Sir Jack, hindi tama yon. Okay? Tama ako doon. Sumasang-ayon ako doon kay Atty. Libayan na hindi talaga tama yung sinabi ni Jack doon sa statement niyang yun. Kasi nga talagang kasi yung delusional daw, hindi daw talaga tama. So doon, agree tayo doon kay Atty. Libayan. Hindi tama yon. Tabingi yan. Tabingi talaga yan. Tabingi yung ginawa ni dito. Ni Sir Jack. Everything. No? We agree with that. Okay? We agree with Churba and we agree na tabingi yung ginawa niya dito. O, tuloy natin. Yan o. Tapos umiyak siya. Sino nag-interview? Ay na. Guys, hindi totoo na may nangyari sa amin o nag-tour ba kami. Never ko siya nakadate. Mga kabatas natin, tignan niyo yung reaction niya ha. Churba lang yan. Hindi yan taob. What it? Tingnan mo dito, minaliit pa ni Atty. Libayan na chorba lang daw yan. Hindi yan taob. Sabihin mo sa kanya ngayon yung Atty. Libayan dito sa babaeng to. Na, uy, wag ka masyadong maarte. Chorba lang yan, di naman taob yan. Sabihin mo sa kanya yan. Nang harap-harapan kung kaya mo. Para sabihin mo, para maliitin mo lang yung kasong, yung kinasasangkutan yung issue dito. Masyado mong minamalit dahil na-chorba lang siya. Kaysa sa doon sa taob na sinasabi mo. Tingnan mo nga kayo, tingnan nyo ano ba yung mas mabigat. Yung sinabi ni Rapi Tulfo na baka balang araw na lang, tumuob na lang. O itong sinabi na rektahan, sinabi na chorba siya. Sino mas mabigat? Kaya mo ba, Atty. Libayan, na sabihin sa harapan nitong babae na to, uy, huwag ka maarte. Chorba lang yan. Sige nga, kaya mo po ba sabihin niya, Atty. Libayan? It's worse! What is worse? Chorba or taob? Ano daw mas worse? Kung yung chorba daw ba o yung taob? Kung ako tatanungin nyo, mas mabigat yung chorba. Bakit? Identifiable eh. Tinukoy siya. Binanggit yung pangalan niya. Sira yung dignidad niya. Sira yung pagkatao niya. Eh sa sinasabing taob mo, binanggit ba ni Rapi Tulfo yung pangalan mo? Hindi naman, di ba? So paano nasira yung buhay mo? Ngayon, sabihin na natin nasira buhay mo. Bakit di ka mag-file ng kaso kay Rapi Tulfo? Bakit di mo file ng kaso? Bakit panay ang ingay mo sa social media? Panay sa social media ang mga yung depensa mo. Panay ang kuha mo ng simpatya sa social media. File mo ng kaso si Rapi Tulfo. Kahit ako nag-iinit din ako na file mo ng kaso si Rapi Tulfo. Abangan ko 'yan. Kung ano man yung maging resulta niya, talagang pag-uusapan natin dito. Bakit di mo file ng kaso? Para sabihin mong, sige, isa pa. Sabihin mo harap-harapan dito sa babaeng to. Huwag ka masyadong maarte. Chorba lang yan. Ano ba yung mas, yung mas masama? Yung itataob o yung chinorba? Sige nga, sabihin mo sa kanyang harap-harapan yan.